hipon, alimango. Yan ang mga bagay na nagpapahina ng tibok ng ating puso at nakamamatay. Ano ho? Naniniwala ba kayo nakamamatay ang mga bagay na masasarap? Ayan. At paano natin ito iugnay sa ating buhay? Sabi nga, these are the desires of our heart. Minsan, at kalimitan, masasabi kong kalimitan, ang sobrang pagkagusto sa isang bagay na makamundo ay sanhi ng panganib sa dalawang bagay. Bakit? Una, kung ang mga bagay na ginugusto natin, hinahangad natin ay hindi natin makuha at nakukuha ng iba. Anong tawag dyan? Inggit. Inggit yan. At ang inggit ang sumisira sa napakaraming relasyon. Relasyon sa pamilya, relasyon sa trabaho, relasyon sa mga kaibigan, at higit sa lahat, relasyon sa simbahan. Kahit ang simbahan ay grupo ng mananampalataya, pag pumasok ang inggit, marami ang natitisod. Di ho ba tama ako? Ano po? Pangalawa, ay dun sa inggit, dapat tayo nagiging masaya sa nakukuha ng ating kapwa. At kung hindi pa natin ito nakukuha, sabi nga ni Solomon sa Ecclesiastes, there is a time for everything. May panahon ng bawat bagay. And in God's perfect time, everything will fall into its place. Hindi sa panahon na gusto natin, sa panahon na itinakda ng ating Panginoong Diyos. At dapat tayo mananampalataya na ibibigay niya iyon sa tamang panahon. Pangalawa, kung bakit delikado ang sobrang pagkagusto sa mga bagay-bagay. Ano ho? Noon, iniisip natin, mga reformist, karamihan, hindi ko nilalahat. Pero nakagisnan ko na marami sa mga reformist o sa mga protestant na katulad natin, hindi lang ang UCCP, maging ang ibang denominasyon, na pag sinabi nating idolatry, ang pumapasok sa atin ay pagkakaroon ng imahen ng mga Katoliko. Yun ay sinasabi nating hindi tama sapagkat tayo direkta sa Panginoon. Subalit, kung meron tayong bagay na doon natin inilalagay ang ating buong lakas, ang ating buong kayamanan, ang ating buong talento, other than Jesus Christ, other than the Lord, the Father God, yun ay idolatry. Bakit? Dahil inuuna natin siya kaysa sa ating pananambahan sa ating Panginoong Hesukristo. Hindi ko sinasabi na masama ang maghangad. Hindi ko rin sinasabi na masama ang magtrabaho. At lalagi na lang ba tayong nasa simbahan? Ngayon ay kailangan ng bawat isa'y pera. Dahil yung simpleng pupunta ka lang at mamamalingke, kailangan mo ng pamasahe. Subalit, kung ang ating pagtatrabaho, ang ating pagkagusto at pag-abot sa ating mga pangarap ay para lamang sa ating sarili. At nalilimutan natin ang commitment to serve God and to serve other people. Yun ang delikado sa isang mananampalataya. Dapat inuuna natin ang Panginoong Diyos. At ang ating paglilingkod, ang ating pagtatrabaho ay bahagi ng ating paglilingkod sa Panginoong Diyos at sa sangkatauhan. Sabi nga nung isang American speaker, siya isang babae, si Joyce Meyer, there are people who are putting the ladder of success on the wrong building. Maraming nagiging iba ang kanilang pananaw sa pag-unlad. Subalit at the end of it, nakikita nilang mali ang kanilang tinahak na landas. Ano po? Pangatlo, living room. Ang living room or sitting room o sala sa atin, dito natin tinatanggap ang ating mga panauhin. Sa atin po bang puso, sino lang ba ang ating tinatanggap? Kasama sa simbahan? Ang mga kapatid na kauri natin? Ang mga kapamilya natin? Sabi nga po ay what the world need is love. Sa panahong ito, pagmamahal ang kailangan ng bawat isa. Maging siya man ay tagalabas ng UCCP at nangangailangan ng tulong, dapat natin siyang tulungan sapagkat iyon ang ibig sabihin ng pagiging iglesia ni Kristo.
Tulad po na nangyari sa Bohol, tayo po ba'y nakapagpaabot na ng ating tulong sa ating mga nasalanta, maging siya man ay miyembro ng Simbahang Katoliko o maging siya man ay miyembro ng UCCP? Tayo po ba ay minsan ba sa ating panalangin ay naisip nating isama ang mga biktimang ito na natutulog sa labas, hindi sigurado kung may kakainin kinabukasan, at ang buhay na naghihintay sa kanila pagkatapos ng lindol? Ito po'y sarili ko lang kaisipan at hindi ko sinasakop ang isipan ng lahat. Ang pagkasira po ng simbahan sa Bohol, di ho ba'y maraming nasirang simbahan? Nagkataon lang ng mga Katoliko, talagang nasira. Pero para sa akin, may isang mensahe ang Panginoon. Ang mensahe ng Panginoon ay nasaan na ang simbahan? Ang simbahan ba ay nagiging agent of change? O ang simbahan ay umaayon sa bulok na sistema ng ating lipunan at isa sa nagpapahirap sa mga Pilipino? Nakita ninyo ang pork barrel. Sino ang karamihang involved dyan? May mga sinasabi katungkulan sa simbahan. Ay ano pa ang dahilan ng pagkakaroon ng isang simbahan? Kung mismong ikaw na simbahan ay nagiging katulong ng pamahalaan sa pagpapahirap ng maraming maliliit na tao. So ito po ay isang mensaheng dapat makita ng karamihan. Ay ano pa nga ba ang silbi na isang mataas na tore kung yan ay nandiyan lamang at hindi kumikilos para sa pagbabago ng ating lipunan? Pangatlo po, recreation room. Dito tayo nagkakaroon ng fun, ng kumbagay ng kasiyahan. Ano po ba ang kasiyahan na ginagawa nating aliwan? Ano ang ating pinapanood? Ano ang ating pinapakinggan? Ito ba ay pag tayo ba ay mga kabataan? Pag kayo ba ay nagsasurf ng internet? Ano ang inyong pinupuntahan? Yung mga scam? Ayan. O kaya ay tayo ba ay nanonood ng mga bagay na hindi dapat? O pumupunta dyan sa balagtas, mga kalalakihan? Pag tayo ay na kay Kristo, iniiwanan na natin ang mga bagay na iyan. Hindi po pwede, sinasabi ko kanina, ay ako na may nasimba linggo-linggo, ay di ako'y isang linggong mag-aamos at isang araw na maghihilamos. Ayan. Hindi pwede iyon. Ano po? Yan ay sinasabi nating half-baked. Tulad po ng pag-iinom. Ang pag-iinom, hindi tayo dapat nagpapakalasing. Ano po ba ang sabi sa Ephesians? Do not be drunkard because that's the cause of dissipation. Saan yan ang kaguluhan? Sabi naman ng ibang nag-i-smoke, wala naman nakalagay sa Bible na bawal manigarilyo. Wala nga po. Pero may nakalagay sa Biblia ang everything is permissible, but not beneficial. Lahat ng bagay ay pinapayagan, pero hindi lahat ng bagay ay nakatutulong. So dapat ay ating tinitingnan ang mga bagay na ginagawa natin, ang mga bagay na pinagkakaaliwan natin, kung ito'y nararapat pa sa ating pagbabagong bihis. Pang-apat po, pang-lima, bodega. Anong nakalagay sa bodega? Mga lumang gamit. Minsan nilalagay natin, baka magamit pa natin sa bandang huli. Pero ang bodega po, tulad ng bodega ng ating puso, ilagay natin sa isang silid ng ating puso yung mga karumihan ng ating pagkatao. Bakit? Sabihin natin, bakit kailangan pang ilagay? Hindi para magamit uli, kundi upang maging aral. Upang magpaalaala sa atin na nung tayo ay alipin ng inggit, alipin ng galit, nakakulong tayo doon sa pakiramdam na tayo ay hindi makapagpatawad. Ay tayo ba'y naging masaya? Hindi. Sinungaling ang taong sasabihin, siya ay masaya nung siya hindi nagpapatawad. Masasabi kong yung isang kasinungalingan, yun ay isang denial. Sapagkat ito'y nilalagay lang natin sa isang bahagi ng ating puso upang ipaalaalang hindi na tayo dapat maging alipin ng mga pakiramdam ng ganito, ng mga karumihan ng ganito. At sa atin pong puso, tinatanggal natin ang anumang basura dyan. Sapagkat kung may basura sa ating puso, kahit pa'y paulit-ulit na lagyan ng living water of the Lord, anong mangyayari sa living water of the Lord? Mamamaho.
mabubulok, sapagkat nandyan pa yung basura. Alisin natin lahat ng basurang yan para the living water of the Lord will be seen in our lives. At doon, sabi nga for the overflow of the heart, the mouth speaks. So kung ang ating puso'y nababalot pa ng kadiliman, yan nakikita sa ating pagsasalita. At ano ba ang sabi ni Santiago? Ang dila ay isang maliit na bahagi na makapagdadala sa atin saan? Sa kapahamakan. Sabi ang dila daw ay pwedeng maging maging building block, hollow block, na nakakabuo ng isang tao. Pero ito pwede rin maging bulldozer na makasisira ng isang tao. Kung kaya, dapat magsimula sa malinis na puso dahil kung malinis na puso, malinis ang lalabas sa ating mga bibig. Mga kapatid, minsan nagiging disappointment sa atin yung pagbabagong bihis. Dahil minsan tayo, digay dumadating ang isa puntong tayo parang pakiramdam natin tayo masayang-masaya sa ating pananampalataya. Subalit minsan tayo natitisod kahit paano sa ating pagsasalita, sa ating pag-iisip, pero may kaibahan iyon sa pamumuhay sa kasalanan. Walang taong nakaaabot sa sinless perfection o kawalang kasalanan. Pero ang tumatanggap kay Kristo ay pinababanal niya sa bawat araw. Unti-unting inaalis natin ang mga gawi na alam nating hindi nais ng Panginoon. We hate sinning each day. At sa tuwing makagagawa tayo ng hindi tama, ay nararamdaman natin ang conviction of the Holy Spirit. At iba yun sa pamumuhay na alam nating mali, pero hindi natin maiwan. Bakit? Bakit may mga taong Kristiyano, alam na mali ang ginagawa, ay hindi nila maiwan? Sapagkat natatakot tayo sa pagbabagong bihis. Natatakot tayong iwan ang mga bagay na nakasanayan natin sapagkat hindi natin alam kung ano ang buhay na maidudulot ng nakay Kristo. Natatakot, sabi nga po ay, hindi tayo dapat matakot. Fear not. Sabi nga po ay, ang sabi po ay, there is no fear in love because perfect love drives out fear. Kung talagang mahal natin ang Panginoon at ang ating pagmamahal sa Panginoon ay talagang nagmumula sa ating puso, ano ang dapat nating ikatakot? Naiwan ang isang buhay na nakasanayan natin at magbagong buhay tayo para sa Panginoong Diyos. Hindi niya tayo pababayaan. Kung tatalikdan natin ang makasalanang pamumuhay dahil sa Panginoong Diyos ay hindi tayo dapat matakot. Alam natin ang nais ng Panginoon na maging banal na handog ang ating katawan. Ang sabi sa Romans, I beseech you therefore, brethren, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. Ang paglilingkod sa Panginoon ay pagkakaroon ng isang katawan na living sacrifice sa kanyang harapan. So anuman ang karumihan, anuman ang hindi tama sa ating Panginoon, yung iniiwan natin sapagkat walang saysay. Ang pagpunta natin sa simbahan, walang saysay ang pag-attend natin ng Bible study kung hindi natin tinatalikuran ang mga gawain na alam nating hindi kalugod-lugod sa pamumuhay na naaayon sa Panginoong Diyos. Mga kapatid, isang tanong ang iiwan ko sa inyo. Alin ang pipiliin ninyo? Ang kasalanan ang maghari sa atin at magkulong sa atin sa kalungkutan, o ibilang ang ating sarili na patay na sa kasalanan at buhay naman para sa Diyos sa pamamagitan ng pagiging bagong nilalang kay Kristo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tayo po'y magsipagtayo at atin pong ihayag ang kapahayagan ng pananampalataya. Sumasampalataya kami sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, at sa Diyos na patuloy na nakikiisa sa ating kasaysayan at buhay. Sa Kanya na nagkatawang tao sa pamamagitan ni Jesucristo,
upang ang sangnilikha ay magkaroon ng pag-asa at kayusan. At sa Kanya nakapangyarihan sa pamamagitan ng banal na Espiritu, upang magsilbing kalakasan ng mga aba at nagdurusa, at kasiglahan sa lahat ng mananampalataya, upang magpatotoo ng ganap. Sumasampalataya kami na ang sambayanan ay tinawag at pinabanal ng Diyos upang maging alulod ng Kanyang pag-ibig, kayusan at kapayapaan sa pamayanan. Ito ay tinawag upang mamuhay ng mapayapa kasama ng Kanyang kapwa at sangnilikha, upang magpatotoo para sa kaganapan ng kapangyarihan at pagsos ng pag-ibig at katarungan sa isang Diyos na Anak at banal na Espiritu. Kami ay ganap na sumasampalataya. Amen. Si Yahweh ay handugan mo, bahagi ng kayamanan. Pinakamainam na ani mo sa Kanya ibigay. Sa gayon, kamalig mo ay lagi nang aapaw, sisidlan ng inumin ay hindi na matutuyuan. Tayo po ay taus-pusong magsipaghandog. Salamat, Panginoong Yesus, sa mga anak mong nagsipaghandog. Patuloy niyo po silang pagpalain. At ang mga handog po nila, naway magamit ito sa ikalalago pa ng iyong mga gawain. Pagpalain nawa ulit sila ng ating Panginoon. In Jesus' name, Amen. Tayo po ay magkakaroon ng ikalawang paghahandog para sa CYAF month habang inaawit po natin ang himno ng pagtatalaga.
O Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, natapos na naman ang isang pananambahan na aming alay sa iyo. Ngunit, O Diyos, hindi dito natatapos ang aming paglilingkod sa iyo. Bagkus kami lalabas ng aming bahay-sambahang ito upang patuloy kang paglingkuran, O aming Panginoon, sa pamamagitan ng paglilingkod sa aming kapwa. Tinatalaga namin, O Diyos, ang aming mga naging gawain sa umagang ito, ang aming pag-awit, ang aming pagbabasa ng banal na kasulatan, ang aming pananalangin, ang aming pakikinig sa iyong mensahe, O aming Panginoon, na kami ay dapat linisin ang aming mga puso upang kami maging bagong nilalang para sa iyo, O aming Diyos. Patuloy, O Diyos, na tulungan mo kami na linisin ang aming mga puso. Matutong magpatawad, matutong magbigay, matutong maging mabuting tao, O aming Panginoon. Narito, O Diyos, ang iyong ibang mga anak. Lumapit sa iyong harapan, tiklop-tuhod na nananalangin. Sila ay may kanya-kanyang mga kahilingan, may kanya-kanyang mga prayer requests na nais nilang idulog sa iyo. Ang iba, O Diyos, ay nagpapasalamat dahil sa kanilang kaarawan o anibersaryo ng kasal. Patuloy, O Diyos, na ang pagpapala ay iyong ibigay sa kanila. Ang iba sa amin, O Diyos, ay nagpapasalamat dahil sila ay ginagabayan mo sa araw-araw nilang buhay, sa paggawa, sa pag-aaral, o kung anuman ang kanilang mga gawain sa buhay. Patuloy, O Diyos, ang gabay ay hinihingi nila. Ang iba rin sa amin, O Diyos, ay lumapit sa iyong harapan dahil sila'y dumudulog. Dahil ang kanilang mahal sa buhay o sila mismo ay may karamdaman, O aming Panginoon. Lagi kong ang sinasabi, O Diyos, Ikaw ang dakilang manggagamot, O aming Panginoon. Through our faith, O Diyos, kami ay gagaling. Alam ko, O Diyos, ang mga gamot, ang mga nurse, ang mga doktor, at lahat ng yan ay instrumento mo lamang upang kami ay gumaling, upang kami ay pagdaluyan ng iyong kapangyarihan ng pagpapagaling, O Diyos. Kaya patuloy namin dalangin, O Diyos, ang mga kapatid namin ito na bibigyan ng kagalingan sa anuman ang kanilang mga nararamdaman sa kanilang buhay. Ang iba sa amin, O Diyos, ay lumapit, humihingi ng gabay para sa paghahanap ng trabaho, para sa kanilang pag-aaral, o para sa kanilang mga pinansyal na pangangailangan ng aming Panginoon, para sa kanilang mga anak na mag-aaral. Ang iba sa amin, O Diyos, ay lumapit, hindi wala lang, kundi gusto lang nilang ikaw ay makaniig, ikaw ay makasama sa pamamagitan ng panalangin, O Diyos. Maraming salamat, O Diyos, sa lahat ng mga pagpapalang ibinibigay mo sa amin sa araw-araw. Sa lahat ng mga pangangailangan namin na ibinibigay mo. Kaya ibinabalik namin sa iyo ang lahat ng papuri at pasasalamat ng aming Panginoon. Maraming salamat, O aming Panginoon. At nawa, O Diyos, ay patuloy mo kaming gabayan sa iba pa naming mga gawain sa maghapong ito. Patuloy mo pa kaming pangunahan. Patuloy mong pangunahan ang aming mga buhay, O aming Panginoon. Bukas nga, O Diyos, ay magkakaroon na ng eleksyon sa aming mga bayan, sa aming bansa. Nawa, O Diyos, ay patuloy mong gawing malinis, mapayapa ang eleksyon na ito. Nawa, O Diyos, ang iyong nais na maluklok, ang siyang maluklok sa aming gobyerno, upang magkaroon ng kaunlaran ang aming bayan, ang
aming bansa. Sa amin nga pong pansamantalang paghihiwa-hiwalay, o aming Panginoon, ay igawad niyo sa amin ang iyong walang hanggang pag-ibig, walang hanggang pagpapala, walang hanggang basbas sa pamamagitan ng iyong abang lingkod. Unang-una na sa iyong mga anak na lumapit sa iyong harapan, tiklop tuhod, nakatayong, nananalangin. Pagpalain tayo ng Panginoon at ingatan tayo. Paliwanagin ng Panginoon ang mukha niya sa atin at mahabag sa atin. Ilingap ng Panginoon ang mukha niya sa atin at kanyang tutuprin lahat-lahat ng inyong mga kahilingan, lahat-lahat ng inyong mga hilaing, dahil na mahal tayo ng ating Panginoon Diyos. At sa ating lahat, tanggapin natin ang pag-ibig at pagpapala ng iisang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Banal na Espiritu, mula ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.